Hi guys, Pastor Jomel here. I pray that this sermon will encourage you and deepen your faith. Kung na-bless po kayo sa message na ito, please like and share and tag someone and let's spread the word about the goodness and love of our God. Mabuhay po. We are in our third week of our series entitled How to Live This on Monday. Pwede bang pakabukas yung ilaw para nakikita ko yung mga tatawagin ko mamaya. Ayan. Ayan, so how to live this on Monday. And we know the series already. Di ba? First week, we talk about the woman in the well. Talagang napag-usapan namin to ni Lord. Then sa taas, talagang nagre-react siya. And of course, week 2, the demoniac. And then today, yung kanina na napanood natin kanina, it's all about a man born blind. And how to live this on Monday, title pa lang, di ba? Sa mga Gen Z, ang tawag nila dito, HTLTOM. Tama? Or, di ba, LOML, LOMEL, ano ba yun? Love of my life, tama? IKYK, IKYKYK. If you know, you know. And how to live this on Monday, remind us na hindi lang hanggang Sunday si Jesus. Yung grace and healing niya and transformation niya na naranasan natin, lalo na yung mga ginagawa natin, sa araw-araw dapat nating maranasan yon. And hindi lang siya memory or testimony, and dapat naging obedient tayo at visible yung faith natin everyday at encouragement natin sa iba. Hindi lang natin sineselebrate ang faith tuwing Sunday, ina-apply po natin siya araw-araw. And today we're gonna talk about John 9, about a man born blind. So kanina nakita natin kung sino yung man, di ba? And itong man na to he was born blind. Ibig sabihin, nung bata pa lang siya or yung pagkasilang pa lang niya, siya ay bulag na. And we can see here how Jesus healed him. Pero more than physical healing, revelation siya kung sino talaga yung nakakakita. Nakita nyo kanina sa video, is yung mga Pharisees, kini-question yung man na to. Kung si Jesus ba talaga yung nagpagaling or siya ba is sinner. And we can see the irony in here na yung mga taong nakakakita, sila pa yung bulag. And they cannot see Jesus as a healer and Messiah. At ginawa ni Jesus yung miracle na hindi sa usual na paraan, kundi ginawa niya yung miracle sa paraan na unusual. Kumuha siya ng putik, and then tapos, yung lalaki, pinapunta niya sa pool of Siloam. And sumunod yung lalaki kahit di niya gets, and for the first time in his life, nakakita siya. Nakita niyo? Di ba talagang, mamaya elaborate natin konti. And this miracle is unprecedented. Ibig sabihin ng unprecedented, wala pang ganitong case sa history at taong ipinanganak na gumaling. Yung wala pang case na nangyaring ganito throughout the Bible. Yung merong isang man born blind na pinagaling tapos siya ay nakakita. Pero imbis mag-celebrate yung mga Pharisees, ang ginawa nila is nag-imbestiga. Tinignan nila, mas inuna nila yung rules, yung Sabbath, yung traditions, kaya sa buhay na na-restore itong lalaking dating bulag. You know, yung bulag na to, isa lang yung malinaw sa kanya. Inelaborate ko lang yung story. Isa yung malinaw sa kanya. One thing I do know, sabi dito. One thing I do know, though I was blind, now I see. So we can see the irony here. Yung lalaking bulag, siya pa yung nakakita kay Jesus. Yung mga Pharisees na feeling malalim at alam lahat ng Bible, they have have religious culture na alam lahat ng Torah, but at the same time, they cannot see. You can see the irony here. Pag sabing irony is parang, pag sabing irony, contradicting. Tama? Parang, alam mo, Danny, ang puti mo para kang chocolate, parang ganun yan. Yung irony, di ba? Parang pangalan mo, Guy, pero yung tawag sa'yo, Tita Guy. Parang alam mo yan, di ba? Tita na, Guy pa, di ba? Are you getting it? Parang, Tita, di ba? Tapos Guy, di ba? Lalaki. Hindi nyo gets? Dapat na-gets yung mga ganung joke no? So, we can see here, yung dating bulag, siya nakakita, but yung mga religious leader, feeling nila malinaw sila pala yung bulag. So sa ending ng John 9, nilinaw ni Jesus yung point, He came so that the blind may see, and yung feeling na okay sila, ma-realize kung gaano sila kabulag. Hindi lang to story ng miracle, hindi lang to story ng himala or grabe naman ginawa ni Jesus. It is a story of obedience, faith, at tunay na spiritual sight. At babala rin to sa mga religious leaders na we think na God hates sinners. But you know what? God hates sin. Yung bulag dito nakakita, yung mga religious na bulag, at si Jesus ang light of the world. That's our introduction for this story today.
Pwede bang, let's bow our heads and let's pray for this time. So God may open our eyes so we can perceive Him, we can see Him, and we can make through this preaching for today. Lord Jesus, we thank you for this time. Lord, salamat dahil merong privilege to worship you. Merong privilege to know your words, Panginoon. Merong privilege to see you better today. Kami po ay lumalapit sa inyong harapan, Panginoon, so you can touch our eyes and we can see, Lord, the spiritual blessings that you love us, Panginoon. That you are so good in us, Panginoon. That, Lord, we will see that hindi lang po kami pupunta dito for the sake of service, but we came here and we come here because of your presence for today. We want to encounter you. We want to go to the pool of Siloam so we might get healed. Because surely healing is yours, Panginoon. In Jesus we pray, amen and amen. Amen. Can we clap our hands to Jesus ngayon? You know, introhan ko lang kayo. Ang pangalan na maitataas ngayong araw ay ang pangalan ni Jesus. And thank you kay Bishop Zaldi who was always involving me to have this privilege na makapag-preach. And of course, to my mentor na nagpapagaling po ngayon, Pastor Jomel D. And love you, Pastor. Lang masabi, no? Ayan. And you know what? Thank you for this church who was gathering the people just like you and serving the people just like you. Pero ito yung tanong ko ngayong umaga, nasubukan mo na bang ma-judge agad yung sitwasyon mo? Nasubukan mo na ba yung ma-judge agad yung sitwasyon mo? Di ba yung parang madali tayo mag-judge eh. Di ba? Alabas yan sa screen. Tingnan mo. Baka natutulog sila dun sa taas. Di ba? Yun agad yung mindset eh. Di ba? Parang ginajudge mo sila dun na, ba't ang tagal nilang ilabas yung PowerPoint? Parang ganon. Di ba? Pero ang tanong ko, nasubukan mo na bang ma-judge agad yung situation mo? Yung tipong may kaklase kang tahimik, tama? Tapos laging late, tapos tulog sa klase. Tahimik, laging late, tulog sa klase. Parang siglin, ako yun Joke lang. Hindi. May nakita ka na bang ganito? Tapos, pag tinignan mo siya, ang label mo, tamad. Tamad naman yan. Walang pangarap. Di ba? Problemado siguro sa bahay yan. Pero hindi mo alam na yung taong ginajudge mo, gabi-gabi pala siyang nag-work. Working student pala siya yung panganay na sumasalo sa responsibility sa bahay. O kaya sa social media, may nakita kang post, di ba? Malungkot. Laging may hugot, di ba? Parang yun nga yung lagi nating favorite na tapat lang sa araw. Buti pa yung araw, tapat. Yung mga ganun laging may hugot. And you think na this person, magulo yung buhay niya, wala siyang mararating. And ang tanong agad, ano bang ginawa niya? Ano ba yung kasalanan na ginagawa niyang taong yan? O baka mali yung pagpapalaki ng magulang yan? Ganun din yung tanong ng mga disciples this time. Hindi nila tinanong kung paano nila matutulungan yung lalaki. Naging parang exhibit yung lalaki, nakita yung kanina. Di ba? Talagang parang, lumapit kung parang sa Pilipino, di ba? Parang kunyari, may nakita kang tambay dyan, tapos nilapitan mo sa mukha Feeling ko may kasalanan to. Ganon Ganon yung eksena kanina. Pero, yung unang tanong ng mga lalaki ay hindi, paano, Lord, papagalingin itong taong to? Ang tanong ng mga disciples kanina, sino yung may kasalanan? You know, habang si Jesus naglalakad, habang naghahanap yung mga disciples ng kasalanan, si Jesus naghahanap ng nagpapagalingin. And we will enter into the story for today. On John 9 verse 1 to 3, samahan nyo kong himayin itong story ngayon. And John 9 verse 1 to 3, sabi dito, as he passed by, he saw a blind from birth, and his disciples asked him, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Ang sagot ni Jesus, kung sino yung nagkasala, Jesus answered, it was not this man sinned or his parents, but the works of God might be displayed in him. Woo! I'm so excited to preach the word today. And you know what? I'm so sensitive sa Holy Spirit. May gagawin siya ngayong araw sa mga buhay natin. You know, Jesus was passing by, meaning Jesus is just walking. Naglalakad lang si Jesus, and then along the road, actually, sa John chapter 8, ang nangyari ay si Jesus babatuhin ng mga disciples. Pero for this time, nakatakas siya, babatuhin ng mga disciples na mali, no? Hindi nyo naman ako kinorek, no? Babatuhin siya ng mga religious leaders. But at the same time, ang nangyari, nakaalis si Jesus. And then habang naglalakad siya, John chapter 9 na, nakita niya yung isang blind
na siya ay bulag hanggang sa bata pa. And let's describe this man, okay? Para ma-elaborate natin ng konti. Ibig sabihin, this man is blind from birth. Hindi ito maliit na detail kasi ibig sabihin, malaking bagay ito. Bakit? Kapag blind ka mula sa pagkasilang, wala kang awareness sa mundo. You're getting it? Big thing yung nangyayari dito. Hindi mo alam kung anong kulay, tama? Di ba? Ano yung green? Ano yung yellow? Imagine yun na lang ano yung itsura mo? Hindi mo alam yung itsura mo. Bakit mo ako binibigyan ng ganito? Ayan. And then, hindi mo alam yung itsura mo. Hindi mo alam pag sinabi nilang, pakainin mo na nga yung aso. Ano yung aso? Anong itsura nun? Ano yung tao? Ano yung itsura ng maganda? Di mo alam yung itsura ni Carla. Parang ganun eh. Last ko na to. Baka ganito ko, no? Pero, di mo alam yung itsura ng araw. Are you getting it? Ano yung ngiti ng tao? Di ba? Siguro nagkukwentuhan sila kasama, kunyari, during their time. Kasi itong during their time, nangyari to sa panahon ni Jesus, tama? Siguro nagkukwentuhan sila. Alam mo pare, nakita mo yung bagong camel ni Zacchaeus, 3 yung umbok. Solid. Yung iba carbon pa, parang ganun eh. Siguro nagkukwentuhan sila. Tapos itong man born blind, ano yung camel? Sabi niya, are you getting it? Ano yung camel? Yung kulay brown. Ano yung kulay brown? Yung camel, ang gulo. Are you getting the picture? Big deal itong nangyayari kasi wala siyang perception, wala siyang visual reference kung ano talaga ang reality. Hindi ito aksidente lang, ito ang buhay mula nung pinanganak siya. And siya ay discriminated. We can see in the picture, or sa video kanina, discriminated siya. Bakit? Kasi tignan mo ang tingin nila dun sa man kaya siya nabulag, kasi nagkasala siya. Na-judge siya agad, discriminated siya agad, and during their time, sobrang lala po ng discrimination because of the religious culture. Ibig sabihin, during their time, pag may sakit ka, or shameful yun, pag may sakit ka, ina-isolate ka or kina-quarantine ka. And mas malala, pag nagkasala ka during their time, binabato ka hanggang mamatay. Ganoon ka-discriminated pag alam nilang may sin or alam nilang may sakit ng isang tao. Hindi tulad po ngayon, no? Tama? Nakita natin, nag-cheat, in-expose sa Facebook, naging vlogger. Katibay. Hindi katulad dati. Talagang binabato. Pero ngayon, nag-cheat na. Naging famous pa. And you know what? This person, he was outcasted sa family. Makikita natin dito na dahil sa pagiging bulag niya, inabando na siya ng kanyang pamilya. Hindi ko lang po gawa-gawa ng kwento yon. Dahil pag bulag ka during their time, ibig sabihin, wala kang silbi. Hindi ka pwedeng mag-acquire ng trabaho eh. At the same time, hindi ka rin naman pwedeng maging kagamit-gamit sa pamilya mo. Kaya actually, this man is a beggar. Nakita niyo sa story kanina, sa napanood natin. Di ba siya yung nagmamalimos? And kung hindi kayo naniniwala, on John 9 verse 8, ito yung sabi. The neighbors and those who had seen him before as a beggar were saying, are you getting it? The neighbors around them, yung pinagaling na siya, who had seen him before as a beggar were saying, is this not the man who used to sit and beg? Look at that man. Hindi lang to basta pinagaling ni Jesus, big deal ito. Maybe, hindi ikaw to directly. Maybe nakakakita ka ngayon. Maybe, hindi ikaw yung bulag, yung tinutukoy dito, pero may mga times ba sa buhay mo na parang may deficiency ka since birth? Tama. Gwapo talaga ako dati, nahulog lang ako sa crib eh. Si mama ko naman, di ako kinalagaan eh. Yung parang, ganun ka na talaga. Are you getting the story? Maybe hindi ikaw to, pero meron ka bang may mga sinasabi minsan, matagal na po akong ganito eh. Kaya ako ginawa yun kasi ganito ako eh. Ganito kasi nangyari sa akin dati, may childhood trauma kasi ako. And the question, my question for you today is, may mga permanent situations ba sa buhay mo ngayon na pakiramdam mo never nang maayos? May mga may mga times ba na you feel discriminated because of who you are? Or worst case scenario, somebody left you because they thought you were no longer valuable. Wala naman bilang yan eh. Wala naman, ano nang ambag niyan? Bakit pa natin sasamahan yan? Bulag naman yan sa pag-ibig. Tama, Josh? Ayun naman eh. Tama?
ginagawa niyang mundo yung dapat na tao lang. Diba? Video call, buong gabi. Yung mga ganon. And, but you know, God's answer to people like this, let's establish this. Have you ever heard these questions? Maybe some of you here, ay yan yung mga tanong. And maybe, itong mga tanong na to is talagang nangyari sa man, born blind. But you know, what's wonderful in the story, alam mo kung anong sagot ni Lord sa mga taong may ganito? Yung mga tanong ng mga disciples, sino ang nagkasala? Pero ang sagot ni Lord sa mga taong ganito, basahin po natin. John chapter 9 verse 2 and 3. Sabay-sabay tayo magbasa para maintindihan natin. And his disciple asked him, works of God might be displayed in him. Wow. During this time, yung isang bulag, discriminated na nga. Kasi akala ng mga tao nagkasala siya or yung magulang niya. Pero tinama ni Jesus ang mindset ng mga disciples. Sabi niya, hindi ito tungkol sa kasalanan. Kundi para maipakita ng Diyos kung gaano siya kabuti. Binabago ni Jesus yung pananaw, hindi lahat ng suffering ay parusa. Minsan yung mga sufferings, ito ay platform ng Diyos para ipakita ang kanyang kapangyarihan at biyaya. So we can see here, if you are with me today, it's not about the trauma na ina-emphasize natin dito. It's not about the permanent situation. It's not about the poverty. It happened because so the works of God might be displayed in Him. And we know that the works of God will never harm you. The works of God is far better than our plans. The works of God can make the lame walk, the dead rise, and the blind see. That's the work of God. And let's make a clear contrast here. Alam niyo po, hindi sinabi ni Jesus na okay lang magkasala. Hindi niya sinabi na okay lang magkasala, ako na bahala. You know, God hates sin. And we don't spiritualize sin. Hindi pwedeng sabihin na kahit may mali akong ginagawa, i-bless pa rin ako ni Lord. Blessing pa rin naman ni God. All things work together for the good for those who love God. Yes, all things work together for the good to those who love God. And if you love God, you will obey His commandments. So it's not about sasagipin kita sa kasalanan mo. Hindi. The answer, on the other hand, God displays His works by removing you from sin, not by excusing it. On the other hand, God displays His works by removing you from sin, not by excusing it. And today we're gonna go deeper in the first part of the story. You know, the works of God can turn darkness into light. Can I hear an amen? Amen. Hopelessness into hope. Fear into courage. So next time, you will be saying in yourself, at tinitignan mo yung sarili mo kasi ganito talaga ako eh. Kasi ganito talaga yung buhay ko. Remember this, Jesus is just passing by on the road and when He sees you, He can display the works of God through you. Can I hear an amen? Amen. 2 Corinthians 12 verse 9, but He said to me, my grace is sufficient for you. For my power, God's power, is made perfect in your weakness. Therefore, I will boast all the more about my weakness. Are you getting it? The more broken you are, just like the man, the more grace is available. Sometimes po may mga crack sa buhay natin, hindi naman para makitang broken tayo. Sometimes may mga crack sa buhay natin para makapasok ang liwanag. You know, I want to show you this picture. And, you know, ito yung wallpaper ko nung college ako. Ito yung lagi kong tinitignan. Because nung college, sobrang rough, di ba? Pag sinasabi ko sa mga collegiate dati, sobrang rough ng pagiging college. Pero, and it is my favorite quote, sabi dito, we are all broken. That's how the light gets in. And John chapter 9 verse 5, it says here, as long as I am in the world, I am the light of the world. Are you getting the story? First part pa lang yun, kaya tapikin mo yung katabi mo.
hindi ka pwedeng matulog. Sabi mo sa kanya, hindi ka pwedeng matulog. John chapter 9 verse 6. Ito na. Ito na yung narrative ng story. Introduction pa lang yun ng man kanina. But here's the story already. Di ba, yung man, nakita ng mga disciples, yung man born blind. Nakita nila. Tapos si Jesus, sabi niya, I am the light of the world. Are you getting it? Pero, sobrang unusual nung ginawa ni Jesus on the next verses. Sabi dito, having said these things, he spit on the ground and made mud with saliva. Then he anointed the man's eyes with the mud. Ito na yung story nagiging interesting. Bakit? Si Jesus, bago niya gawin yung salita to, yung mga bagay na to, nagsasalita muna siya tungkol sa word ni Lord. Tama? Sabi niya, as long I am in the world, grabe. I am the light of the world. Wow, grabe. Parang siguro, hahawakan na lang ni Jesus, biglang gagaling. Pero after saying these things, yung mga bagay na yun, that I am the light of the world, ang ginawa ni Jesus, dumura siya. Sabi niya. And then kinuha niya yung dura niya, kumuha siya sa dura, tapos yung putik, kinuha niyang putik, yung alikabok. Are you getting the story? Pare, during their time, tuyong-tuyo yung lupa. Hindi lang basta dura yun. Feeling ko naglalaway pa siya. Feeling ko talagang binuhos ni Jesus and then ginawa niyang clay. And then afterwards, nilagay niya sa mata nung bulag. Ang weird. Alam mo yung hinihimay ko to kagabi? Ano kayang meaning nito? Ginawa niyang putik yung laway niya. And during their time, sabi ko nga kanina, inanoint niya yung mata ng bulag gamit ang putik. Actually, sa ibang translation, he spread the mud. Yung putik, your clay, he spread the mud like an ointment. Para daw ointment, talagang pinahid-pahid. Hindi yung kanina sa story kasi parang sabi lang ni Jesus doon, no? Ay, gumaling. Hindi. Sa ibang translation, talagang pinahid niya sa mata mismo. And sabi dito, other translation is spread the mud like an ointment in the man's eye. Parang ointment daw. Dito nagiging relate yung mga magti-30s di ba? Oy, ointment, ano yan? Anong link niyan sa Shopee? Maganda yan Kasi minsan, pag biglang tayo ko, nahihilo ako Di ba? Pero, parang ganito, are you getting the story? Gusto mo i-actual natin? Danny, ilika nga dito. Wag na. Wag na natin i-actual, no? Pero na-gets nyo naman, di ba? Volunteer. Wag na. Kasi gets nyo na yung story, okay? Sige. You know, as we go deeper, kaya naman ni Jesus magpagaling gamit lang ang mga salita. As we go deeper, isang utos niya lang niya, isang hawak niya lang niya. Ganun yung ginagawa niya sa iba Actually, sa mga latter verses, may pinagaling siya gamit bibig lang, kahit malayo. But look at the intentionality of Jesus. He wants to physically touch this person. Napaka-intentional ng Savior natin. Pero dito, nilagyan niya yung putik ang mata. Sa totoo lang, tinignan ko yung story, mas mabubulag pa Tama. Ikaw nga lang yung nagmomotor ka, wala kang helmet. May tumamang gamo-gamo, aray ko, ang sakit. Tama, hipan mo. Ganun pa yun Pero ito talaga nilagay yung lupa sa mata niya. Parang hindi logical yung mga way ni Jesus. Yung pagdura ni Jesus sa lupa, ginawang putik, pero actually hindi niya kailangan yon. Alam niyo, kaya naman mag-heal ni Jesus gamit lang yung mga salita niya. He did that before. But He used this method because number one, to point back to Him as the Creator. Actually, in-illustrate lang ito dahil during their time, okay, si God, kinrate niya tayo. Sa paano? Ikaw dati ay putik lang. Ginamit niya yung lupa, and then, to restore this man, like as if hinubog niya muli yung tao gamit yung mga kamay niya, and then pinagaling sa general or sa dapat na default nitong taong to. Same material, same creator, and same power. Are you getting it? Kaya ginawa yon, di ba? Nung kinrate tayo ng Lord dati, di ba? Si Gerald, sa tiyan lang, dami yan nilagay na putik sa tiyan Kaya ganito yung tiyan ko ngayon Di ba? Lord, ba't naman ganon? You know, number two, hindi lang po yon, but it symbolizes spiritual healing. Dahil hindi ilang to physical miracle,
picture ito ng ginagawa ni Jesus sa puso at isip natin. Ibig sabihin, siya lang ang kayang magbukas ng spiritual eyes. Pero, sa mga anggulong ito yung pinaka-favorite kong expose. Ginawa niya itong method na to, pinili niya yung paraan na ito para ipakita na hindi siya limited sa isang method lang. You know, God is not limited to one method only. Tama? Because if God did it the way before, noong mga panahong pinagaling ka niya, I can say He can do it again even in complete different ways. Sometimes in our life, we're expecting, Lord, ganito yung ginawa mo sa akin dati, di ba? Bakit di mo yan ginagawa ngayon? Napufrustrate na ako, Lord. Ang hirap magkaroon ng faith sa inyo kasi ito yung dati mong ginagawa sa akin. But you know, if God did that way or did that before, He can do it even in complete different ways. Because sa totoo lang, si God hindi limited, hindi siya nakabox. Actually, He's doing it in 8 billion different ways. Kung merong 8 billion na tao, ibig sabihin merong 8 billion na mga miracles every day na nangyayari. So why are you boxing Jesus? Hindi box si Jesus. Ibig sabihin, hindi porke kakaiba o hindi na usual yung paraan, hindi na siya gumagalaw at hindi siya gumagawa. Minsan, gumagalaw siya sa mga paraan na hindi natin ini-expect. Going back to the story, nakakapagod yun . John chapter 9 verse 7, and He said to him, go wash into the pool of Siloam, or Siloam. So he went and washed and came back seeing. Are you getting the story? Actually, I'm just, nilalagay ko lang kayo sa story mismo. And afterwards, God will encounter you in this story. Nagas niyo may story? Nilagyan ni Jesus yung putik, yung mata ng bulag. Tapos, sinabi, pumunta ka, maghugas sa pool of Siloam. Kung iisipin mo talaga yung story, actually, ang hirap isipin ng story. Pinapahirapan ko yung multimedia para yung panning, dito. Ayan. Actually, ang hirap talaga ng story. Are you getting it? Di ba nilagyan ng putik yung mata nung man? Actually, it can worsen the scenario. At the same time, pinapunta niya pa sa pool of Siloam or Siloam. Di ba? Nakita ko yung bulag kanina habang pinapanood ko. Man, hindi niya makita yung dadaanan. Look at Jesus. Bakit ganon ka naman, Lord? Yung binabasa ko to. Honestly, kung iisipin mo, ang hirap intindihin, bulag na yung tao, tapos papapuntay mo pa sa isang pool. Hindi ba parang ang hirap naman, Lord? Seryoso ka ba? O nang titrip ka lang? Kasi parang nang titrip si Lord . Pero, if we're gonna go deeper, actually, it's Sabbath during their time. Kaya naman siya kinuha ng mga Pharisees. Kasi pag sinabing Sabbath, during that time, malinaw sa mga Jewish customs na ang Sabbath ay araw ng pahinga. Sa Jewish customs, dapat bawal magtrabaho, bawal magbuhat. At ayon sa mga religious traditions nila, ito yung specific na bawal. Bawal maghugas ng mata sa Sabat. Especially pumunta sa pool para gawin yon. Jesus, bakit ganun? It can worsen the scenario. At the same time, meron kang command na bawal gawin. So ang tanong, bakit bawal ayon sa tradition? Okay. Medyo lang natin, okay? Elaborate natin ng konti. Lawbreaker ba si Jesus? Hindi niya ba sinusunod yung Sabat? Pasaway ba si Jesus? Last time na makita kong lawbreaker, lawbender sa Senado . Pero this time, hindi naman siguro lawbender si Jesus. Ang totoo is may problema ay hindi naman yung Sabat mismo. Ang Sabat ay command talaga ni Lord. Pero, may mga rules na dinadagdag yung mga Pharisees o yung mga religious leaders. May mga nilalagay silang rules. Marami sa mga bawal na yon ay hindi naman talaga utos ng Diyos. Okay? Are you getting it? May mga gawa-gawa silang regulations na ginagawang sukatan sa kabanalan. Kaya basically, hindi lawbreaker si Jesus dito. Pero, for sure, magagalit yung mga Pharisees. Are you getting it? Hindi siya lawbreaker, pero yung utos niya for sure, may magagalit doon. Kaya mapaisip kayo, si Jesus, para siyang nangtitrip dito. Pero dito lalabas yung isang malinaw na bagay na mahirap nating gawin. It's a test of obedience.
Susunod ba siya sa utos ng isang taong hindi pa naman niya lubos na kilala? Kahit weird, kahit inconvenient, kahit mukhang bawal. Or susunod ba siya sa tradisyon ng mga tao o susunod siya sa salita ni Jesus? But look at the response of this man. John 9 verse 7, and he said to him, go wash into the pool of Siloam. Yun yung command na weird at pwedeng mapahamak. Ito na naman yung man. Pero sabi dito, so he went and washed and came back seeing. Ang response ng man, he went and washed, sumunod siya. Balik po tayo dun sa eksena. May putik sa mata ng lalaki, tama? At the same time, galing sa laway ni Jesus, hindi natin alam kung anong amoy nun, tama? Mabango ba yun? Or di ko alam, basta galing kay Lord. Hindi naman niya nakikita si Jesus. Minsan siguro naririnig lang niya yung pangalan ni Jesus. Siguro somehow kilala niya si Jesus at naririnig niya. Baka si Jesus is he turned water into wine dun sa Cana. O kaya during this time, meron siyang pinagaling na paralytic man sa Bethesda. Maybe naririnig niya si Jesus. And siguro kung ako yung man born blind dito, si Jesus, siya naman yung nagpagaling ng bingi Di ba? Yung bingi nakalakad Di ba? Yung mga nang inaantok ko, di gets so. Yung bingi nakalakad, nakakalakad naman talaga yun. Pero, iniisip siguro nung taong ito, kaya niya naman akong pagalingin. Tama? Kaya naman niya akong pagalingin. Hahawakan niya lang ako. Or sasabihin niya lang yung mga salita just like kung paano niya pinagaling yung royal official's son. Pinagaling lang yung anak from a distance. Walang touch, walang ritual, word lang. Pero ngayon itong man born blind, siya yung nasa eksena, bulag siya. Pinapapunta pa siya sa pool of Siloam, araw pa ng Sabat, lahat ng kondisyon, inconvenient, lahat parang against sa common and sense at religious culture. At maraming rason para hindi siya sumunod. Kasi yung stranger si Jesus. Hindi niya man nakikita si Jesus Number 2, mabibreak niya yung sabbatical law. And number 3, ang layo at uncertain. At ito yung mga tanong dyan, paano pag hindi siya gumaling? Para siyang na-prank. Di ba? May nagpunas ng laway sa mata niya, pumunta siya doon, tapos naghilamos, di ba? Tapos, pambira, na-prank ako. Are you getting the story? Madaming rason para hindi siya sumunod. But you can see here in the narrative, despite of that condition, walang ibang sinabi dito. So he went and washed, trusting the Messiah, trusting the very words of Jesus. Hindi lang siya basta nag-obey, nagtiwala siya. Kahit mukhang katawa-tawa, kahit hindi guaranteed sa paningin ng tao, ginawa niya. Kahit hindi nagme-make sense, kahit hindi komportable, kahit hindi niya ramdam na parang tama, sumunod siya kahit physically blind siya. This is called blind obedience. Pero sumunod pa rin siya. Hindi niya nakita kung saan siya pupunta, pero nagtiwala siya kung sinong nagsabi. Can we clap our hands to Jesus? You know, Jesus deserves that praise. Gen Z, you need to praise Jesus. You need to praise Jesus, Gen Z. At minsan, ganun din ang hinihingi ni Jesus sa atin. Sumunod ka muna bago mo makita. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ng taong to, susunod ka ba? Alam mo namang kaya niyang pagalingin Alam naman ni Lord na kaya kanyang pagaling in an instant Pero what if? Pero paano kung pinili niya yung mas mahirap na paraan para gumaling ka? Alam mo naman yun na walang imposible sa Diyos. Pero aren't you going to obey kung mas pinili niya yung mas mahirap na paraan para gumaling ka? Paano kung alam niya yung sitwasyon mo, pero sumasalungat pa rin sa logic ng sitwasyon mo yung mga pinapagawa ng Diyos? Parang yung lalaki ipinanganak na bulag.
Kaya naman ni Jesus bulag nga siya. Tapos pinapapunta pa siya kung saan-saan. Parang ganito yung senaryo, parang broken-hearted ka ngayon. Hindi mo alam yung gagawin mo. Pero sabi ng Lord, magmahal ka. Parang ganito yun short ka sa finances, pero sinasabi niya, magtiwala ka sa pamamagitan ng pagbibigay. Parang ganito yung senaryo Parang, Kuya J, ibon lang kasi talaga ako Ano yung ibon? Introvert. Di ba? Introvert ako Hindi ko talaga, Kuya Doc, di mo na gets, di ka tumawa. Gets, di ba? Introvert. Ayan, in-explain, di ba? Yan yung mga parang sa TikTok, nag-explain ng joke. Ayan, di ba? Kuya J, hindi ko talaga ma-share si Jesus. Introvert nga ako. And aren't you going to obey if that's the command? Kung ma-encounter mo si Jesus at ganun din ang utos niya, tutugon ka ba? Or you will say, Lord, ang inconvenient naman. Lord, sinaktan na nila ako. Tapos sasabihin mo, magpatawad ako, magbaba ako ng pride? Lord, baka may iba pang paraan? Kailangan ko ba talagang bitawan to para gumaling ako? Lord, kailangan ko ba talagang isurrender ang buhay ko para maranasan ko yung tunay na buhay? Lord, kailangan ko ba talaga mag-church? Kailangan ko ba talaga mag-make disciples? Kailangan ko ba talaga maghintay? Kailangan ko ba talaga mag-pray? Kailangan ko ba talaga magtiwala sa inyo? Parang sinasabi natin minsan, Lord, that's inconvenient, God. Sabi siguro ni Lord sa'yo, breakthrough, gusto. Sunod, ayaw, aray ko. Sabi niya siguro sa'yo. Hindi, para for Gen Z reference lang yan, no? So, sa mga 30s dyan, alam ko hindi kayo tatawa. But people, just like this person, baka God is telling you today, brother, take a leap of faith. Kailangan mo magtiwala. Maybe, sige, hindi ikaw ito ngayon, but God is telling you today, brother or sister, take a leap of faith. Kailangan mo magtiwala. Go to Siloam. Yung pool of Siloam, elaborate lang natin ng konti, hindi lang siya basta pool. Yung tubig na dumadaloy sa pool of Siloam galing Mount Zion. And it speaks about God's presence and healing. Historically po, ang Siloam, it points to the Messiah. At papansin natin sa verse kanina, ang Siloam means sent. Nung pinapunta siya ni Jesus doon, parang sinasabi niya na ako yung Siloam. Ako kasi yung sent one of God. Hindi lang niya pinapunta sa tubig, yung bulag, kundi pinapapunta niya kay Jesus mismo. And may mga command na ganito. In short, hindi yung pool na nagpapagaling. Ang nagpapagaling talaga ay si Jesus. Parang sinasabi sa atin minsan, lumapit ka sa akin doon sa Siloam that you will encounter me as you obey my commandment. Or parang sinasabi dito ni Jesus doon sa man born blind, lumapit ka sa akin doon sa Siloam and habang naglalakad ka, doon kita pinapagaling. At sinasabi niya dito, makikipag-encounter ka sa akin doon sa Siloam, maghugas ka sa akin doon. Minsan, baka yung utos ng Panginoon sa'yo, kahit messy, lapitan mo ako. Bitawan mo na yan. Magbago ka na. Matagal mo nang dala yan. Nakakasira na yan sa'yo. Nakakasira na sa pamilya mo yan. Nakakasira na sa church community mo yan. Gagamitin na kita. Baka oras na para gumaling ka. Maybe God is telling you that today. Pero ang tanong, nagtitiwala ka ba sa pangalan ni Jesus? Nagtitiwala ka ba sa mga salita ni Jesus? Handa ka bang pumunta sa Siloam para magaling at ma-encounter si Jesus habang ikaw ay sumusunod sa utos niya? Meaning, handa ka bang tumugon para mapalapit kay Jesus? You know, John chapter 9 verse 7, as we go deeper sa story, and he said to him, go wash into the pool of Siloam or Siloam, which means sent, which is si Jesus. So he went and washed. Okay, so pumunta siya doon, right? Going back sa story, nakita naman natin siya, naghahanap siya ng ano, di ba? Talagang bulag siya, di ba? Gusto niyo i-play uli? Oh, wag na. Pero nakita naman natin talaga na bulag itong taong to, and then naghahanap siya ng daan papunta sa pool of Siloam. And then he tried to go there, obeying the Lord. And then when he went there and washed himself, he came, ang bilis mo naman,
he came back seeing. Okay. Ang resulta ng ginawa niyang pag-obey, ano? He came seeing. You know, maybe hindi ito mabigat sa inyo, pero mabigat to dun sa lalaki. Literal na blind obedience, he came seeing. Ramdam natin yung bigat dito. Bakit? This is big. If itong man na to is bulag siya for 30 years, ibig sabihin, 30 years siyang hindi nakakakita. Hindi ito simpleng condition lang. Hindi ito phase or season lang ng buhay niya. Ito ay permanent situation ng buhay niya. And being blind is not a joke. Hindi mo makikita. Pero remember, hindi niya pa nakita yung mundo, pero sa isang utos lang ni Jesus, isang command lang na hindi logical, hindi comfortable, hindi convenient, but still he obeyed. He trusted, and the result, he came seeing. Nakakita siya. Isang encounter lang, isang tiwala lang kay Jesus, buong buhay niya nagbago. Whew! Alam niyo kung gaano kabigat itong himalang to? Alam niyo, gaano kabigat itong himalang to? Sa Bible, sa New or Old Testament, walang na-record na merong taong ipinanganak na bulag na gumaling. Ganito kabigat yung story habang tumatawa ka dyan, Gian. Nakita kita, ha? Ay, joke lang. John chapter 9 verse 32, sabi dito, alam niyo gaano kabigat? John chapter 9 verse 32, never since the world began has it been heard that anyone opened the eyes of a man born blind. Ibig sabihin, big deal ito. Yes, may mga healing sa Old Testament, pero hindi born blind. Hindi lang ito bihira, unprecedented to. Ibig sabihin, walang naunang katulad. Hindi pa nangyari before, walang record. Only Jesus, the Messiah, when He intentionally met this person, had done this. Dahil sa isang encounter sa isang tagapagligtas. Dahil sa intention na lapitan yung isang bulag, hawakan, makita itong taong bulag. Isang utos ni Jesus, isang pagsunod sa utos na yon, hindi na kailanman naging pareho ang buhay niya. Nakakita na siya. You know what? Let's dive deep. This is important. Alam niyo ba, ang pinaka-importanting healing niya ay hindi lang physical. Let's lie down konti. Explain ko lang sa'yo. Look up here. Maybe nadidistract ka kasi naka-brace ako ngayon. Wow, cut na lang po yun, no? Pero, ang pinaka-importanting healing niya dito ay hindi lang physical. Oo, nakakita yung mata niya, pero nakita rin niya ang puso ni Jesus. Habang yung taong mukhang malapit sa Diyos, yung mga Pharisees, yung mga religious leaders, sinasabi si Jesus ay demonyo. Itong bulag na to, siya pa yung unang malinaw ang mata na nakita kung sino talaga si Jesus. Hindi siya nag-aral ng seminary, hindi siya expert sa theology. Actually, hindi niya inaral yung Torah. Pero dahil na-encounter niya si Jesus, na-perceive niya na si Jesus ay Messiah pala. Yung mga mata niya bulag pa rin. Pero yung puso niya kitang-kita si Jesus. Yung dating bulag, siya yung tunay na nakikita. Yung mga may mata at nakakita sila, hindi nakakita kay Jesus. At doon makikita natin, ang permanenteng problema niya, napalitan ng permanenteng paningin. Alam nyo, minsan hindi lang tayo, look up here, listen to this. Minsan hindi lang tayo pinapagaling ng Diyos para makita ang ganda ng mundo. Pinapagaling niya tayo para makita kung sino siya. And, pwedeng palakpakan natin si Jesus. Come on. Let's clap our hands to Jesus today. Imagine niyo yung scenario niya. This man was born blind. Ibig sabihin, ever since na nabuhay siya, bulag siya. And imagine na encounter niya ang Savior and he was touched by the Lord and seen by God. Ibig sabihin po, hindi na siya kawawa. Are you getting it? Nagibat agad yung trajectory ng buhay niya na encounter niya si Jesus. Ibig sabihin, hindi na siya kawawa, hindi na siya outcasted, hindi na siya nasa gilid lang ng lipunan. Pwede na siya magtrabaho. Are you getting the story?
Dahil sa isang encounter sa isang Savior, nag-iba yung trajectory ng buhay niya. Hindi na siya pulubi, hindi na siya kawawa, hindi na siya kaawa-awa. At ang pinakamahalaga, alam niya na yung kulay ng camel. Gets niyo? Kasi kanina, di ba? Hindi niya alam. Kuya Doc, nahuli ka na naman. Alam niya na itsura ng camel. Alam niya na yung kulay ng camel. Yung permanenteng problema niya, napalitan ng permanenteng paningin. Napalitan ng permanenteng pagkita. Nagkaroon ng permanenteng pag-asa. Nagkaroon ng permanenteng pagkita. You know, love, joy, hope, sabi nga nila. And he can see that. Bakit? This man was restored. He was restored. At ganun din nangyayari kapag totoo yung encounter mo sa Jesus na pinagpupurihan natin ngayon. Pupunta kang mahina, uuwi kang malakas. Pupunta ka dito na nagdududa. Maybe hindi mo nga alam, gusto lang makipagtawanan sa mga seatmate mo ngayon, pero uuwi kang nagdududa, uuwi kang may assurance. Pupunta ka dito na nagluluksa, uuwi kang nagagalak. Pupunta ka dito na bulag. Dahil na-encounter mo si Jesus, uuwi kang nakakakita. Nakikita mo talaga kung sino yung tagapagligtas. Nakikita mo talaga kung paano kanya minahal. Nakikita mo talaga na kailangan mo siyang mahalin at kailangan mong purihin. Because sometimes obedience comes first, sight follows later. And let me ask you this, Gen Z or 30s or millennials or may linya, ano yung mga permanenteng sitwasyon ng buhay mo ngayon na imposible nang magbago? Ano? Lord, mahirap talaga kami. Hindi na mag-iiba yung trajectory ng buhay namin kasi yung pamilya namin mahirap, yung mga kamag-anak namin mahirap talaga, walang tutulong sa amin. Wala akong makitang sitwasyon para umangat kami. Or maybe you're saying, Lord, hindi talaga kami magkakaayos sa mga magulang ko. Lord, I hate them. Hindi ko na sila mapapatawad. O Lord, hindi pa rin kasi ako makapasa sa subject ko eh. Lord, pang 3 times na to, Lord. Feeling ko mag-shift na naman ako uli. Ano yung mga permanenteng sitwasyon na yun, Lord? Hindi ko talaga alam kung paano mag-disciple. Hindi talaga ako para sa church. Hindi talaga ako magbabago. Pa-attend lang ako. But you know what? Why? What if God was just waiting for you to trust Him? Kahit messy, kahit hindi instant, kahit mukhang imposible, hindi hinihintay ng Diyos na maging malinaw ang lahat. Hinihintay niya lang na magtiwala ka. Kahit magulo ang proseso, pero hindi magulo ang plano ng Diyos. Hindi instant ang proseso. Dumadaan talaga dyan. Pero siguradong faithful ang Diyos. Gumaling na yung bulag sa story. Nakarinig na siya. Mali. Hindi na naman kayo nakikinig. Dapat gets nyo yung mga pointers na rin sa mga jokes. Mamaya mag-review tayo. Yung bulag, gumaling na. But, merong problema. On John chapter 9, verse 8 to 9, it says here, the neighbors and those who had seen him before as a beggar were saying, is this not the man who used to sit and beg? Di ba, ito yung namamalimos. Ito yung bulag eh. Some said, it is he. And others said, no. But he is like him. Pero ang sagot ng bulag, he kept saying, I am the man. Ako yung gumaling. Ang ganda ng senaryo eh. Yung bulag, siya ay nakakita. And the people around him was astounded. Usap-usapan siya sa bayan. Di ba siya yung pulubi since birth? Siya yung bulag since birth? Sabi ng mga tao, hindi siya yan. But he kept on saying, ako yun. And many people aren't happy about this, especially yung mga Pharisees. And as I end the story, ito na Truman yung tininake-note mo kanina. Papasok na yung magki-keyboard. Nagkagulo ang kapitbahay dahil sa nangyari. Nagkatinginan, nagdudahan. Siya ba talaga yun yung tanong nila? O kamukha niya lang? Hindi siguro, sabi nung iba, pero diretso lang ang sagot niya. Ako yon. Hindi siya nag-essay, hindi siya nag-explain ng theology. Isang kwento lang yung dala niya. Meron akong putik sa mata. May utos na maghugas. May silowam at biglang liwanag. Dinala siya sa mga Pharisees.
Yung mga tipong mga Pharisees na to, mga siguradong sigurado. May mga titulo sa tama at mali. Sabat daw dapat, rule daw dapat, protocol daw dapat. Hindi galing sa Diyos yan, yung Jesus na yan, sabi ng iba. Pero paano, tanong naman ng iba, kung masama yan, bakit may himala? Hati ang mga isip nila, hati-hati na lang, di ba? Pero malinaw ang mata ng taong minsang bulag. Tuwatawa ka, alam mo yan. Tinanong siya, anong masasabi mo sa kanya? Anong masasabi mo kay Jesus? Walang paligoy-ligoy, walang disclaimer. Ang sagot ng bulag, propeta siya. Hindi pa rin sapat, kaya tinawag ang mga magulang niya. Oo, anak namin yan. Oo, bulag siya dati. Pero tungkol kay Jesus, yung mga magulang tahimik. Takot. Matanda na siya na lang tanungin. Binalik ulit ang lalaki at mas madiin, mas pinilit. Sabihin mo na makasalanan si Jesus. Pero kahit harap-harapan na ang liwanag, mas pinipili pa rin ng mga Pharisees yung kadiliman. Dahil minsan, hindi naman ang kakulangan ng ebidensya ang problema, kundi ang takot sa katotohanang babaguhin ka nito. You know what? They kept pressuring the man. Itakwil mo na si Jesus. And then, at the same time, pilit, sabihin mo na kung paano yung method sa Sabat, di ba? Si Jesus ba yung talaga nagpagaling sa'yo? Demonyo si Jesus. Pero sabi sa John 9 verse 25, look up here, and he answered, whether he is a sinner, I don't know. Hindi ko alam kung sinner ba si Jesus. Hindi ko alam kung paano ba yung method ng papagaling niya. Hindi ko alam kung anong nangyari. But one thing I do know, that though I was blind, now I see. Hindi mahalaga sa akin kung anong nangyari. Hindi mahalaga sa akin kung paano ako minahal ni Jesus. Pero isang bagay ang malinaw. Dati bulag ako. Dati nasa poverty ako. Dati nandito ako. Pero ngayon, nakakakita ako. Hindi ko alam kung paano. Just like the song. Hindi ko alam kung sino. Hindi ko alam kung saan. But one thing I do know. I was blind. But now I see. Alam niyo, sometimes testimony is hindi po yan nagsisimula sa mga kwentong sinasabi natin. Sa taong to, hindi niya pinilit si Jesus. Hindi niya rin binreakdown kung paano siya pinagaling. Pero isa ang malinaw sa kanya, merong nagbago. Isa ang malinaw sa kanya, may nagbago. Habang yung mga Pharisees ang ingay, may mga arguments, sobrang sure sila sa opinion na si Jesus ay makasalanan. At you know what? Tutuusin natin, ganyan din madalas yung faith natin. Hindi natin kayang sagutin lahat ng tanong. Hindi rin natin alam yung mga steps kung paano gumagalaw ang Diyos sa buhay natin. Pero isang bagay lang ang clear. People, hindi na tayo yung dati. At sapat na yon. Dahil ang tunay na proof ng faith, hindi kung gaano kagaling magsalita. Hindi yan sa mga pinopost mong Bible verse sa Facebook. Ang tunay na definition ng faith ay kung gaano ka binago bilang tao. Let's end this straight. We are on the ending of our series entitled HTLMON. Well, hindi lang si Jesus kapag Sunday, hindi lang siya pang church, hindi lang siya pang worship set o pang verse of the day. Pagdating ng Monday bukas, doon talaga nasusubok, are you gonna obey the Lord? Sa trabaho, sa klase, sa buhay, sa bahay, sa usapan, sa decision, sa usapan nyo sa GC, sa mga usapan mo sa labas, sa nilalabas ng bibig mo, paano mo siya isa sa buhay, hindi lang sa salita, kundi sa kwento ng buhay mo. Talk about Him, yes. Sharing the gospel, yes. Pero mas mahalaga, let your life talk for Him. Kasi minsan, hindi sermon ang kailangan ng tao. Hindi sermon ang kailangan ng tao. Ang kailangan nila, makakita ng taong dating bulag, pero ngayon malinaw na kung sino ang sinusundan. Whew. God is good. You know, God is encountering you right now. Hindi ako to. Hindi to yung preacher. It's the word of the Lord today. You know what?
I just want to share a testimony sa inyo. Ito yung nangyari. Alam niyo po, sa D-group namin, may binigay si Lord na word last year. Ang sabi ni Lord, sa D-group, di ba, Dance? Sabi ko, tagal natin nag-uusap. Nag-post kami from December eh. Parang 4 years doing the D-group. And then nahinto nung December kasi. And nag-try ako because the Lord has telling me na stop muna kayo. Pakiramdaman natin. Then afterwards, on January, nagpatawag ako ng meeting. Di ba? Malinaw. Ang hindi pupunta ay bahala na sila. Okay? So yung nagpatawag ako ng meeting or ng D-group, ang nangyari dito, is sinare ko yung puso ko sa kanila. You know, it's been a year for D-group. It's been 3 years. Why not we share the gospel to the people? And you know what? Second week, nagplano kami. Ito yung picture na yan. We're planning to build a lighthouse na every Friday, we will meet random people, mga total strangers, and share Jesus to them. Ang ironic lang kasi, pinaplano namin to noong mga panahong hindi kami okay at capable. Alam mo yan, Saif. Si Saif ngayon is waiting. May problema siya. He's waiting for something. Si Van, nonchalant. Si Michael, hindi ganun kaputi. Si Danny, sakto lang. Mali yata yung description. We're planning this. We're planning this D-group. Di ba? Si Saif, rating. Si Michael, may struggle. Hindi siya ganong maputi. Si Dano, sakto lang. Pero, ang point is, hindi kami ready na ready. Pero naisip namin, it's almost 4 years. Mabuti ang Panginoon sa buhay natin. Alam niyo yung prayer namin? Lord, hindi man kami super spiritual. Hindi man kami sobrang, pero sana Lord, gamitin niyo kami. Ang prayer namin, Lord, hindi man kami sobrang daming D-group siguro or theologically malalim, pero Lord, sana gamitin niyo kami. And you know what? Last Friday, ito yung gusto naming i-obey sa command ni Lord. Go and make disciples of all nations. How to live this on Monday? It's God obeying in God's command. Go and make disciples. Hindi kami ready pero tumugon kami. And you know what? Last Friday, we had this D-group. For almost 14 people ang dumating. Sinare namin si Jesus sa Matthew 11 na sinasabing my yoke yoke is easy and my burden is light. And praise be to God, ang daming magagandang response. Actually, nandito yung mga tropa ni Saif ngayon. Attending, hearing the word of God. May mga nagsasabi, tara church tayo. Hindi to drastic change. Hindi to mega move. Hindi to explosive, pero it's a simple way of saying, Lord, ganito namin isabuhay si Jesus sa Monday. By sharing the gospel and obeying the command of the Lord and to make disciples. How to live this on Monday? Ang tunay na battle ay hindi naman mamaya. Kasi mamaya magme-milk tea tayo, right? Ang tunay na battle ay hindi naman mamaya. Ang tunay na battle is sa Monday. Paggising mo bukas, mag-iiba yung trajectory ng buhay mo. Pag pinagalitan ka ng nanay mo mamayang gabi, you're so blessed sa preaching. Mamaya may problema. Mamaya hindi ka wala nagawa ng assignment mo, mag-iiba yung trajectory ng buhay mo. But the question is, how you gonna apply this sermon tomorrow? Can we stand up? You know, we're gonna apply this sermon. Nung week 1, okay pa ba? Di naman tayo overtime, di ba? But on week 1, after receiving si Jesus, di ba? Yung, naalala nyo yung woman at the well? Gaano kadalas mo siya sinishare just like the woman at the well? Di ba? She told people who Jesus is and what He did. Ikaw, kanino mo nakwento si Jesus this week? At kanino mo siya kwento? Week 2, God wants to encounter you just like the demoniac man. Week 3, how willing are you to obey the inconvenient commands of Jesus? Mga utos na parang walang sense sa sitwasyon mo ngayon. Patawarin mo na yung kaklase mo, magbati na kayo, magpakumbaba ka na, bitawan mo na yan. You know, hindi madali, pero madalas doon dumadaloy ang healing. You know, because following Jesus doesn't stop after Sunday. It starts on Monday. And here's the challenge while we worship. Alam niyo yung post-credit scene? Yung tapos na yung story ko sa Marvel, di ba?
Tapos na yung story, gumaling na yung bida, yung Avengers, okay na. Pero dun sa story na to, merong post-credit scene eh. Parang merong nangyari. Yung man gumaling, kinasya siya ng mga disciples, pero at the same time, siya ay pinalayas ng mga Pharisees, sige, alis ka na, kung ano ang sinasabi mo. Eh, ito yung post-credit scene, no? Sabi dito, pinaalis siya sa synagogue. Jesus heard that they had cast him out. Kabig to eh, kasi na-encounter niya muli si Jesus. Jesus heard that they had cast him out, and having found him, he said, "Do you believe in the Son of Man?" He answered, "Sino ba yan? And who he is, sir, that I may believe in him?" Jesus said to him, "You have seen him. It is who is speaking to you." Verse 38, he said, "Lord, I believe." And he worshiped him. You know what? Lagi kong sinasabi sa mga altar call, come on, utter words kay Jesus. Lagi kong sinasabi yun eh. Kayo naman, ang response nyo, hindi kayo nag-utter ng words. Parang, nonchalant lang. Pero I get it. Baka personal yung faith nyo. Pero for this time, pwede bang, bago tayo kumanta, ilagay mo yung picture mo dun sa John 9, baka ikaw yung lalaking bulag. Bulag dati. Dating lost. Dating hindi alam kung saan pupunta, pero one day duman si Jesus sa buhay mo. Kahit hindi perfect yung proseso, gumalaw siya. At ngayon, habang kinakanta natin yung "You've been so good," no? Parang pinaparinig pa, no? Balikan mo lang yung mga simple ways paano ka pinagaling ng Panginoon. Hindi yung mga ingrande, hindi yung mga dramatic, pero yung mga totoong nangyari sa'yo. Yung tipong, "Lord, bakit mo ako minahal? At paano mo ako minahal?" Here's some reminder. Gumising ka today, that's already a blessing. Bakit? Ibig sabihin kung gising ka ngayon, may buhay ka pa. May chance kang bumawi. May hinanga ka, may chance ka pa. May mga taong nandito pa, hindi ka iniwan. May forgiveness kang natanggap, hindi ka hinatulan. May mga second chances, hindi pa tapos yung story mo. May provision kahit kulang, hindi ka pinabayaan. And you know what? As we worship the Lord today, baka meron ka naman isang bagay na pwedeng ipasalamat sa Panginoon. And that's already enough.